At ayun na nga, mukhang mapapahiya dito sina Senator Win Gatchalian at ang kanyang kasamang Oplok minority dahil ibinasura na nga ng Korte Suprema ang petisyong inihain ng teacher na si Barry Tayam na layong ideklarang valid ang quorum na 12 senador noong June 3, 2026 session. Paliwanag ng Korte, dismissed ang petisyon dahil sa kawalan ng legal standing. Ayon sa Office of the Spokesperson ng Supreme Court, the Supreme Court dismissed the petition filed by John Barry T. Tayam for lack of legal standing. The Supreme Court ruled that Tayam failed to show that he suffered or was at imminent risk of suffering any direct injury from the actions he challenged. Tayam had asked the Supreme Court to declare the presence of 12 senators during the June 3, 2026 session on the 20th Congress as a valid quorum. Pero sa naging desisyon na ito ng Korte Suprema, ang tanong ng taong bayan, sa Senate President Alan Peter Cayetano pa ba ang ating Senate President? Well, kung ako ang tatanungin, sa aking opinion, oo. Pero itong desisyon ng Korte Suprema patungkol dun sa 12 senador para maging valid ang quorum ay walang naging desisyon dito ang Korte Suprema. Ang Korte Suprema ay nagdesisyon na ibasura ang petisyon na ito ng isang teacher dahil nabigo ang naghain ng petisyon na patunayan na siya ay direktang naapektuhan ng issue. Wala ngang legal standing. Dahil nga dito ay hindi tinalakay o hindi pinagpasyahan ng Korte Suprema kung may sapat na quorum o wala sa sesyon sa Senado noong June 3. At sa madaling salita, ang mensahe ng Korte Suprema, hindi si Tayam ang tamang tao upang magsampa ng kaso sa issue na ito. Kaya't hindi nagdedesisyon ang Korte Suprema kung meron bang valid na quorum doon sa 12 senador na nangyari noong June 3 session. At wala ring sinabi ang Korte Suprema na invalid ang naging quorum noong June 3, 2026 session. Pero kung ating pagbabasihan ng ating batas, ang ating konstitusyon, 13 talaga ang kailangan para sa proper quorum, para maging legal o valid ang quorum. 12 lang sila, sina Risa Ontivero, sina Win Gatchalian. So, para sa akin, sa opinion ko, magiging invalid yun. So, para sa akin, still, the Senate President is Alan Peter Cayetano kung ating pagbabasihan ng ating konstitusyon. Pero ang inaasahan yata ng taong bayan na magsasampa ng case o ng petition na ito sa issue na ito ng pagiging valid ng quorum sa Senado ay si Senator Alan Peter Cayetano. Pero hindi nga siya magsasampa ng petition na ito, lalo't lalo na siya isang abogado. At alam niya ang kanyang ginagawa at ang 12 nga na nabanggit doon na 12 senador para sa quorum ay alam niya na invalid yun. Kasi doon siya nagbe-base sa ating konstitusyon. So hindi talaga siya magpa-file ng petition kasi alam niya na invalid yun. Sa simula't simula pa lamang na inumpisa nila ang quorum nang sila ay 12 lang. At umugong ang bali-balita na sa Senator Joel Villanueva ay lilipat na daw sa block ni na Senator Win Gatchalian. Habang isinasagawa nga daw ang work from home ni na Senator Win Gatchalian ay parang tinatrabaho yata itong si Senator Joel Villanueva na pakiusapan na lumipat sa kanilang block. Panoorin natin ito. Sorry naman, mali ako. Hindi pala indefinite yung work from home. 2 days lang. Okay. Ngayon at saka bukas. Dahil bukas, hearing ng Blue Ribbon. Ayun. Yari. Kaya, 2 araw lang yung work from home. Ito ginagawa nila ito habang hindi pa nakukumbinsi masyado na lumipat si Villanueva. Habang hindi pa napupulido yung paglipat ni Villanueva o kung sino man ang lilipat dyan sa natitirang 10. Yun yung ginagawa nila. For the meantime, delaying tactics muna para hindi makapagsalita yung mga 18 Marines, o 18 na sundalo or cargadores, whatever you call them.
yung kanila kasing credibility, itong mga ex-soldiers na ito ay mataas. Totoo. Mataas ang kanilang credibility. Nagmamakaawa na nga yung mga senador, lalo-lalo na si Rapi Tulfo, na wag daw paniniwalaan yung mga ex-soldiers na yan. Kanino kami maniniwala? Wala naman kayong ipinipresenta na alternative. Wala naman kayong investigasyon na ginagawa. Di ba? Kung meron sana kayong investigasyon, hindi nyo sana inipit-ipit, hindi nyo sana binuro yung Blue Ribbon Committee, lalo na nung panahon ni Lacson, sana. Tuloy-tuloy sana. Merong mga lumalabas sana na mga ibang ebidensya na nagtuturo kung kanino. Pero hindi. Wala Talagang sila lang ang nagsalita ng tuloy-tuloy na hindi nyo tinatanggap ang kanilang salita. Ngayon na tinatanggap ng tao yung kanilang salita, pinaniniwalaan sila, nagkukumahog kayo. At ang solusyon ninyo, isara ang Senado. Lockdown. Naloko na. Ano ba ini? Di bale, ha? Alam naman natin, yung pressure ng tubig, kahit napigilan mo ng pigilan, Sasabog kung palakas yan. ng palakas, ito'y bubulwak at lalabas. Sayang ang bayot! Pero ano kaya sa palagay ninyo? Lilipat kaya sa Senator Joel Villanueva sa mga oplok minority? Kasi kamakailan lang na-interview siya ng media, ang sabi niya, doon pa rin naman daw siya sa alam niya na tama. Kaya lang parang nakapagdududa kasi bakit ganun yung sasabihin mo? Bakit hindi mo pa direct to the point na mananatili pa rin ako sa grupo nila Alan Peter Cayetano? Dapat ganun ang sagot. May paninindigan, diretso ang sagot. Kaya nga lang nakapagtataka na yun ang sinabi niya. Doon daw siya. Mananatili pa rin daw siya sa alam niyang tama. Ano kaya sa palagay ninyo? Talagang mag-iisip ka kung talaga bang lilipat sa Senator Joel? Or hindi na mananatili sa grupo nila Alan Peter Cayetano. Ngayon pa na nagtitiwala na ang taong bayan, dumarami na ang nakasubaybay doon sa Brave 18 Marines at madadagdagan pa ng 21. Sakit sa ulo ng mga congressman at senador na pilit umiiwas sa mga testimonya ng Brave 18 Marines. Bukas, hearing na. Sana'y matuloy ulit at huwag harangan ni Win Gatchalian at ng NBI. Pero panigurado bukas, mayroon ng taong nakapaligid dyan sa labas at loob ng Senado. At talaga siguro haharangan nila at hindi nila hayaan na matuloy ang investigasyon sa flood control ng Blue Ribbon ni Senator Pia Cayetano at Senator Dante Marcoleta. Ano sa palagay ninyo? Lilipat ba si Senator Joel Villanueva sa 11 oplok minority? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at lagyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.